Magandang araw mga idol, DGL Sports TV nagbabalik po mga idol. Ito, panoorin natin at magbigay tayo ng reaction dito kay Atty. Tolentino, ang ating malupet na analyst dito sa kanyang boxer short. Ang monster plan ni Inoue. Grabe, may monster plan pala itong si Inoue mga idol. So let's go, panoorin natin kung ano ang monster plan ni Inoue. Let's go mga idol. Ayan. Don't forget to like and subscribe kay Boxer Short, Atty. Tolentino mga idol. Excited na ako manood sa analyst ni Idol. Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, ka-sparring partner nyo pagdating sa usapang boxing. Reminder lang mga kaibigan, we do not monetize. Kaya po kayo walang nakikitang commercial dito sa ating munting YouTube channel. Handog ko sa inyo straightforward information, walang sarswela, walang drama, walang clickbait videos. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan po natin ang ating post-fight analysis sa naging laban ni Naoya the Monster Inoue at ang Irish fighter at challenger na si TJ Doheny. Ito bang pagkakapanalo ni Inoue kay Doheny, ito ba'y nakadagdag sa kanyang reputation as one of the best pound-for-pound fighters today? At ano ang malaking plano ni Bob Arum ng Top Rank Promotions para sa kanyang The Monster, itong si Naoya Inoue? Yan po, pag-uusapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. Grabe, may monster plan pala. At nagbabalik po mga kaibigan ang Boxer Shorts. Narito ang ating post-fight analysis ng bakbakang Naoya Inoue versus TJ Doheny. For the record mga kaibigan, nanalo po by 7th round TKO itong si Naoya Inoue sapagkat umayaw nung round number 7 si Doheny complaining of a lower back injury. Now, Naoya Inoue is claiming to be one of the best pound-for-pound champions in boxing. Wow. Yung bang panalo niya dito kay Doheny, ito ba'y nakadagdag sa kanyang reputasyon as pound-for-pound king? Sa humble opinion ng inyong lingkod mga kaibigan, a big no. No. Sapagkat if you are claiming to be a pound-for-pound king, dapat you should be fighting the very best fighters in your division. Tama. Naalala nyo nung panahon ni Manny Pacquiao, nung siya umaangat sa pound-for-pound rankings, Marquez, Morales, Barrera, David Diaz, De La Hoya, lahat yan inararo ni Manny Pacquiao. Tama. Walang day off si Manny Pacquiao pagdating sa paglaban sa mga magagaling na boksingero sa kanyang weight class. Doheny did not belong in the same ring with Inoue. With all due respect, at age 37, Doheny's skills were marginal o limitado. And you saw in the fight, he did not even try to win. He was just looking to survive yung opensiba ni Naoya Inoue. In fact, Doheny was not supposed to be the opponent for Naoya Inoue. Ang dapat po dito ay ang ranked number 1 contender ng WBA na si Murodjon Akhmadaliev. Tama. Yung Akhmadaliev, the former unified champion na tinalo ni Marlon Tapales. Tapales barely defeated itong si Akhmadaliev, who at the time was coming off a lengthy period of inactivity because of an injury. Now, itong si Akhmadaliev mga kaibigan, a much better fighter sapagkat great skills, maganda ang kanyang upper body strength, matibay, at meron siyang Olympic pedigree o background. So, siya dapat, alam nyo, naging dahilan ng kampo ni Inoue para wag siyang piliin. Ang sabi ng kampo ni Inoue, mas gusto namin yung Doheny kasi yung Doheny mas kilala sa Japan, mas kikita kami. Pwede ba namang rason yun? Kung ikaw ay talagang pound-for-pound champion, pound-for-pound king, hindi yun ang dahilan na gagamitin mo sa pagpili ng kalaban. Dapat ang iyong mindset is, sino ba ang pinakamagaling dyan? Ilabas nyo at lalabanan ko, tatalunin ko. Hindi yung, ay mas gusto ko ito kasi ito mas sikat doon sa aking teritoryo. Tama. Hindi ka na nga lumalabas ng Japan, doon ka na nga lang sa teritoryo mo, ang pipili mo pang boksingero, namang ika nga'y tugma sa iyong estilo. Hindi ba? Hindi naman makakapagbigay siya ng seryosong challenge. Hindi ganyan ang mindset ng isang nagsasabing ako ay pound-for-pound champion. Ako ay one of the best pound-for-pound champions in boxing today. Tama. Hindi ganyan. Kung yung mga Terence Crawford hinahamon yung Canelo Alvarez, dapat ganoon ang mindset mo. Hindi yung sasabihin mo, gusto ko yung Doheny kasi yung Doheny mas kilala doon sa aking teritoryo.
Hindi po ganun ang sukatan. Hindi ganun ang mindset ng isang nagsasabi na okay, pound for pound king. So, hindi katakataka na yung panalo ni Inoue kontra kay Doheny was taking a lot of heat. Tama. Kumbaga, nakaani siya ng negatibong assessment sa mga boxing experts. Medyo marami ang hindi kumbinsido. And the fact na yung laban ay talagang walang kwenta ang resulta. Sapagkat, remember, in this fight mga kaibigan, very tentative si Inoue. And for a good reason. Sapagkat the last time na medyo kaki siya, medyo maastig ang kanyang simula, he almost got knocked out by Luis Neri. So, naging mas maingat siya. And second, yung southpaw style, yung magalaw na estilo ni Doheny, it bothered Inoue in the early rounds. But like I said, yung Doheny naman was not really there to win. So, ang ginawa lang ni Inoue ay made the adjustments, kumounter siya ng maraming kanan, and he started attacking the body. Nung round number 6, dapat tiklop na yung Doheny. Tama. So, round number 7 was a mere formality, mga kaibigan. So, like I said, hindi ito ang laban na makakadagdag sa claim ni Inoue as a pound-for-pound king. At ito'y in-acknowledge mismo ng kanyang promoter na si Bob Arum ng Top Rank Promotions. Kaya naman, kagad nag-anunsyo itong si Bob Arum na meron siyang mas malaking plano para dito kay Naoya Inoue. Sabateka. Malaking plano. At dahil nga po bumabaha ng negative assessment ang naging performance ni Naoya Inoue kontra kay TJ Doheny, with the experts saying na hindi ka dapat lumalaban sa ganito klaseng mga boksingero, para ma-address ang baha ng kritisismo, naglatag na po ng flood control, master plan, itong si Bob Arum ng Top Rank Promotions. Ayon kay Bob Arum, meron siyang inilatag na plano kung saan by April 2025, babalik sa Estados Unidos, Amerika, itong si Naoya Inoue para labanan ang isang legitimate star ng boxing. Sana all. Wala pang detalye, pero ang plano ni Bob Arum this coming December, muling lalaban sa Japan itong si Naoya Inoue to defend his undisputed junior featherweight titles kontra sa IBF number 1 contender na si Sam Goodman ng Australia. So lumalabas po doon sa rotation ng pagdepensa ng 4 na titulo, next in line na ang IBF number 1 rank contender na si Goodman. Magaling po itong Goodman, makamay, maganda ang stamina, pero yung kanyang style, nasa harap lang, pumipitik. Ito po yung tailor-made para kay Naoya Inoue. Tama. So we expect Naoya Inoue to be very bad against Goodman this coming December. Now, ang plano ni Bob Arum, after the fight with Goodman, in April 2025, babalik sa Estados Unidos si Inoue para labanan ang isang legitimate challenger o superstar daw. Hindi pa binibigyan ng pangalan ni Bob Arum kung sino itong makakaharap ni Naoya Inoue sa kanyang pagbabalik sa Estados Unidos. 3 beses na po lumaban sa Amerika si Inoue, pero itong pang-4 na mangyayari this coming April 2025 ay high-profile fight daw po ito, sabi ni Bob Arum. Hindi pa natin alam kung sino ito at kung saang dibisyon, sapagkat una na nagpahiwatig ang company Inoue na they are planning na i-give up na yung junior featherweight titles to move up to featherweight. So if this continues, he could be going up against an incumbent featherweight champion in April 2025. That will be 126 pounds, mga kaibigan. So hindi pa natin alam kung ano magiging detalye sa kanyang April 2025 laban sa Amerika. Pero sabi ni Bob Arum, kapag nanalo pa rin si Inoue in April 2025, by the end of the year, lalabanan ni Inoue in an all-Japanese mega showdown si Junto Nakatani, ang reigning World Bantamweight Champion. So very interesting yung Nakatani, yung tumalo kay Astrolab yung mga kaibigan, matangkad itong Nakatani, and yung kanyang frame, yung kanyang pangatawan can accommodate extra pounds. Sapagkat it will be an issue. He fights at 118 pounds, Inoue fights at 122. If Inoue vacates the junior featherweight titles and moves up to featherweight 126, malaki ang hahabulin ng Nakatani from 118 to 126 pag nagkataon. Pero sabi ko nga, kakayanin ng katawan ng Nakatani kasi growing boy yung Nakatani. Nakatani is also planning to fight in that April 2025 card sa Estados Unidos. So kung aakyat si Inoue, pwedeng umakyat din yung Nakatani ng timbang para hindi malaki ang kanyang hahabulin.
If Inoue stays at 122, even better para kay Nakatani sapagkat kokonti lamang ang kanyang hahabulin. So, for now mga kaibigan, ang kumpirmado pa lamang ay ang December fight kontra kay Sam Goodman, which, in my opinion, again, don't expect too much. I expect Inoue to roll past Goodman. Yung April 2025, yung po ang ating pakatutukan. Sino itong mystery opponent para kay Inoue come April 2025. Hopefully, after the Goodman fight, magkakaroon tayo ng mas klaradong detalye. But for now, Bob Arum is promising that Inoue will be taking on the big names. Sana nga, Sana nga, no more guys like Doheny, even Goodman in my opinion. Bring them on. Kung talagang pound for pound king itong si Naoya Inoue, kung talagang siya ay the monster, ilabas nyo si Godzilla. Wag si Mickey Mouse. Si Godzilla. Itapat nyo si King Kong. Wag si Super Mario. Lumabang talaga ng magagaling na boksingero itong si Naoya Inoue, because dapat ganun ang approach. If you claim to be one of the best fighters in boxing, you should be fighting one of the best. Grabe. Grabe mga idol, ang lupit talaga ng analyst ng ating idol na si Boxer Short, Atty. Tolentino. Natawa ako dun sa part na yun. Ilabas nyo si Godzilla. Huwag si Super Mario. Sa totoo lang mga idol, no? Kasi si Naoya Inoue, tinatawag na monster ng Japan. O baka naman talaga monster lang talaga siya ng Japan. Imagine nyo, ang kinalaban, si Doheny, ang matandang Doheny na sumakit ang tagiliran dahil matanda na kasi, baka nasaktan yung at sumakit yung rayuma. Si Naoya Inoue, 2 times undisputed. Pero kinalaban niya ang TJ Doheny. So klarong-klaro na walang kwentang laban yon. Ngayon naman mga idol, dahil nga hindi na lumaban si Sam Goodman, dahil ang dami ding hits doon, ngayon mas lalong naging ang daming hits. Binigyan pa nga siya ng cherry picker dahil itong Koreanong ito ang makakalaban niya ngayong January 24. Diba? Si Ye Jin-kon Kim. Putsang galang yung pangalan na yan, ang hirap din kasi, di ba? Ngayon, mas lalong talagang pinagtatawanan si Inoue. Di ba? Tinatawag ka na napakalupit na boksingero, undefeated, undisputed, pero ang kinalaban mo, itong Koreano na rank number 11 sa WBO. Kung kinalaban mo si Casimero at kinalaban mo itong si Akhmadaliev, ang number 1 sa WBA, at si Casimero, pagpapawisan ka talaga na Naoya Inoue. Yan talaga ang mga legit na mga malupit, yung dekalibre, hindi yung Super Mario at saka yung mga Mickey Mouse yung kalabanin mo, yung malalaki. Ibig sabihin, si Casimero 3 times world champion yan. Ito naman si former world champion. Yan talaga. So, tawang-tawa ko dito sa ating napanood mga idols. Tamang-tama naman talagang sinabi ni Atty. Tolentino. Hindi siya kumbinsido na itong si Inoue ay malupit na boksingero. Hindi nga na lumalabas ng Japan. Ang kinalaban pa, Doheny, at ngayon naman sino ba yun? Yung si Kim, yung Koreano, anak ng tinolang manok. Inoue, lumaban ka naman ng yung kalibel mo, hindi yung gusto mo lang kalabanin. So kayo dyan mga idol, masasabi niyo sa ating video? Natawa ba kayo at na-entertain ba kayo sa talagang analyst ng ating malupit na Atty. Tolentino sa kanyang opinion? Please comment down below mga idol at huwag niyo kanang kalimutan i-like and subscribe ang YouTube channel ni Atty. Tolentino. God bless mga idol at ingat po kayo lagi.